You can start. Good evening, Mr. President, Senator Bongo, Chair of the Committee on Health and Demography, fellow members of the IATF and Cabinet. Magandang gabi po sa ating lahat, Mr. President. Allow me to give a brief update on our COVID-19 response and situation. Can we have the first slide? Okay. Excuse me, do you have a literature of that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that we can follow you thoroughly. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Salamat po. You can start now, sir. Okay, Thank you. sir. Thank you. As of August 2, may nadagdag na higit 5,000 kaso at sa nadagdag na 5,032 cases po, meron 2,114 fresh cases at 2,918 late cases. Sa 2,114 fresh cases na naitala, 916 ay mula sa NCR, 279 sa Region 7, 901 sa mga natitirang rehiyon at 18 na repatriates. Sa 2,918 late cases naman, meron po tayong 1,821 ay mula sa NCR, 186 sa Region 7, 892 sa mga natitirang rehiyon at 19 na repatriates. May naitalang 20 binawian ng buhay at nakapagtala naman tayo ng 301 recoveries, 301 recoveries. Ang total recoveries ay pumalo na po tayo sa 65,557. Ang active cases naman ay 35,569. Sa mga ito po ay 2,911 or 8.18% ay mga asymptomatic. 32,071 or 90.17% mga mild cases po, Mr. President. 349 or 0.98 ay severe at 240 or 0.67% ay critical. Next slide please. Ito pong graph na ito nagpapakita na prioridad po ng inyo pong administrasyon ang proteksyon ng ating mga health workers. Pababa po ang trend ng confirmed COVID-19 cases sa ating mga health workers mula sa 20% noong April, ngayon po ay nasa 5.3% total cases. Patuloy po natin paiigtingin ang infection prevention and control sa ating mga pasilidad upang masigurong patuloy pa itong bababa. Makakaasa po ang ating mga health workers na ating pong binabantayan ang kanilang health and safety sa pamamagitan po ng pagbibigay na sapat na mga personal protective equipment na dekalidad at tunay po na mga very high quality and effective. Ngayon po, ang slide po natin na susunod, next slide, nais ko rin pong magbigay ng updates sa kung paano natin patuloy na tinutugunan ang issues ng ating mga healthcare worker. Sigurado po ako, Mr. President, na lahat po tayo sa kwartong ito ay sasang-ayon na sila po ang pinaka-importanteng mga tao sa laban natin kontra COVID-19. Kahapon po, Mr. President, matapos ang press con ng healthcare workers kung saan sila ay humingi ng time out, ng imposition at imposition ng ECQ or Enhanced Community Quarantine, ay agad na nakipagdialogo ako kasama ng ibang IATF principals sa mga medical societies. Dito mismo natin napakinggan ang issues nila. Dito rin naklaro na handa naman silang humanap ng middle ground, ibalanse ang kabuhayan at kalusugan. Bigyan ko lang po kayo ng summary ng kanilang mga hinaing. Number 1, una, kakulangan daw sa ating mga health workforce dahil na rin sa pagka-quarantine, isolate. Yung iba naman po ay nagkakasakit at meron din pong mga nag-resign. Number 2, over-reliance po na tinatawag nila sa mga antibody test na nakakamiss ng 50% of the cases. Kaya nahihirapan maghanap ng mga bagong kaso. In-erase rin nila ang concern sa hirap mag-refer sa mga isolation centers. Number 3, meron din daw pong kakulangan sa ating contact tracing at mga quarantine facilities, lalo na sa pag-cascade ng mga guidelines sa local level.
Pangapat po, ang transportation issues ay nangangailangan ng immediate response at kailangan maglaan ng safe transportation options. Particular na dito ang agarang pagpapatupad ng bike lanes. Panglima po, para ma-ensure na ligtas ang workplaces, kailangan ng DOH, DTI, and DOLE na mag-issue ng clear advisories sa mga kumpanya para masunod ang ating mga minimum health standards. Kanila pong in-emphasize na ang publiko ang unang linya ng depensa laban sa COVID-19, kaya naman kailangan i-remind ang lahat na gumamit ng mask at mag-practice ng physical distancing. Panghuli po, mariin din po nilang tinututulan ang pagbukas ng mga non-essential industries gaya ng gyms, review centers, pet grooming, service at iba pa. Next slide please. Matapos natin po makipag-usap, nagpulong naman po ang kabinete, batay po sa inyong kautusan, si Ginoong ES po ay pinulong ang mga ilang miyembro ng kabinete at lumikha po kami ng 7-point response or recommendation to address the issues of the healthcare workers. Number 1, una po ang pag-hire ng additional healthcare workers at bumuo ng healthcare worker reserve. Pati na rin ang pag-enter into memorandum of agreements with private hospitals hanggang December 2020 para makapag-deploy tayo ng healthcare workers sa mga private facilities na kung saan po sila po ang mas mabilis na mapuno ang kanila pong mga COVID beds. Pangalawa po, napag-usapan din po natin ang pagbibigay ng additional benefits para sa atin mga healthcare workers. Una, meron po kami rekomendasyon na magbigay po ng 10,000 risk allowance for private sector healthcare workers at libreng life insurance na sana po ay maisabatas sa Bayanihan Act 2. Kasama na rin po ang pagbibigay ng libreng accommodation at transportation na siya naman po itong inumpisahan ng gawin ng Department of Health para po sa mga panggagawang pangkalusugan. At ang pagsagawa ng libre at frequent na pag-testing sa atin pong mga healthcare workers, kasama na rin po ito sa atin expanded testing strategy. Pangatlo po, ang paggamit ng work and quarantine passes para po ma-minimize ang paglalabas ng mga tao. Pang-apat po, ang pagpapaigting sa ating mga localized lockdown strategy at ng implementasyon ng Oplan Kalinga sa tulong ng LGUs at COVID-19 code teams. Yung pong code teams, ito po yung coordinated operations to defeat the epidemic, which is COVID-19. Panglima po, intensify ang strict enforcement ng ating guidelines on minimum health standards at ang pagbibigay ng 20 milyon cloth mask for the poor, alinsunod po sa inyong kautusan, Mr. President. At ang pang-anim po ay ang paggamit ng RT-PCR bilang gold standard sa ating pong pag-detect o pagtukoy ng mga kaso ng COVID-19. At ang pinakahuli po ay inirekomenda po mariin ng inyo pong gabinete na manumbalik po tayo sa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ for 15 days. Mula po bukas, August 3 hanggang August 18. So ito po ang ating po mga rekomendasyon, Mr. President, for your consideration. At muli, nagpapasalamat po ako sa aking mga kasama sa kabinete at IATF sa pagbuo po ng mga rekomendasyon na ito na akin pong binasa.